Ang Earth ay puno ng ilang milyong tao, at ilan lamang ang nakakaalam kung bakit sila umiiral. Ilang iba pa ang mga wandering star kung saan sila ay dapat na nagniningning na mga bituin. Hanggang sa matuklasan ang iyong layunin, lagi mong madarama ang walang laman na kawalan sa iyo. Ngunit kung gayon, paano mo matutuklasan ang iyong layunin? Paano mo malalaman ang paunang inorden na plano ng Diyos para sa iyong buhay? Minamahal, ang tunay na katuparan ay kasama ng paglakad na naaayon sa layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Ang walang laman sa iyo, ang pagkabalisa, at ang pakiramdam ng kawalang halaga na iyong nararamdaman ay lahat dahil hindi mo pa natutuklasan ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Ngunit ngayon, ihahayag na ng Diyos sa iyo ang lahat. Hindi ka natitisod sa video na ito nang hindi sinasadya, dinala ito ng Diyos sa iyo. Kaya siguraduhing manood ka hanggang dulo. May magandang plano ang Diyos sa iyong buhay bago kanya nabuo. Ngunit kung minsan ang kanyang mga plano ay maaaring hindi madaling malaman ng mag-isa. Kaya naman narito ang video na ito, kasama ang lahat ng mga patnubay at tip na kailangan mo para matuklasan ang mga plano ng Diyos para sa iyong buhay. Aalisin nito ang lahat ng misteryong nakapaligid sa iyong pag-iral at dadalhin ka ng hakbang-hakbang sa isang paglalakbay upang makakuha ng kalinawan sa iyong lugar ng pagtatalaga sa Earth. Ngunit bago tayo magpatuloy, isaalang-alang ang pag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa ito nagawa. Ibahagi ang video na ito sa mga kaibigan at manatiling konektado para sa higit pang puno ng espiritu at mga mensaheng nagbibigay inspirasyon. Ang plano ng Diyos para sa iyong buhay ay maaari ding tawagin bilang iyong layunin, tungkulin, pangitain o tadhana. Ang hindi alam kung ano ang gagawin sa iyong buhay ay isang trahedya na humantong sa napakarami sa mga unang libingan. Walang kahulugan ang iyong buhay kung hindi mo alam ang blueprint ng Diyos. May magandang plano ang Diyos para sa iyo, malaya sa lahat ng paghihirap at kaguluhang pinagdadaanan mo. Sinabi niya sa kanyang salita tungkol sa iyo sa Jeremias 20:11, sapagkat alam ko ang mga plano na mayroon ako para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga planong uunlad ka at hindi para saktan ka, mga planong magbibigay sa iyo ng pag-asa at kinabukasan. Kailangan mong maunawaan na hindi ka papayagan ng Diyos sa mundong ito maliban na lang kung may isang bagay na kanyang naima pa at inilagay para sa iyo. Ibig sabihin, tinukoy na ng Diyos ang iyong positibo at matagumpay na pagtatapos bago ka palayain sa lupa. Ang kamangmangan sa plano ng Diyos para sa iyong buhay ay ang dahilan sa likod ng walang bungang pagsisikap, pag-aaksaya ng oras, at pagkabigo sa buhay. Maaari kang magdusa ng napakaraming bagay na hindi mo sinadyang magdusa dahil sa iyong kamangmangan kung sino ka. Maaaring mayaman ka ngunit hindi kontento sa lahat ng iyong kayamanan dahil ang iyong buhay ay walang kapayapaan. At ang pinakanakakaawa sa kanilang lahat ay nawawalan ka ng respeto at dangal ng mga taong dapat tumingala sa iyo dahil hindi mo kilala kung sino ka. Sa Biblia, isang tao na tinatawag na Gideon ay nagtatago mula sa parehong mga tao na siya ay nakalaan upang sirain. Dinalaw siya ng anghel ng Diyos at tinawag siyang isang makapangyarihang tao na may tapang. Hindi siya makapaniwala, kaya sinabi niya sa anghel ang tungkol sa kanyang mga kakulangan, kahinaan, at limitasyon. Hindi niya kailanman nakita ang kanyang sarili na sapat ang kakayahan upang kunin ang posisyon na iyon ng isang mandirigma dahil matagal na siyang inapi ng kaaway. Nasa kanya ang kapangyarihang maging malaya, ngunit nakatago, kaya patuloy siyang nagdurusa sa kung ano ang dapat niyang iligtas sa iba. Biktima siya ng sarili niyang pagtatagumpay. Ang katotohanan ay na kung hindi mo matuklasan ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay, palagi kang mamumuhay sa pangkaraniwan at hinding-hindi mo mararanasan ang buong lawak ng iyong mga banal na kakayahan. Maaaring isa kang salary earner, nagdarasal para sa financial breakthrough para mabayaran ang mga naipong utang sa iyong credit card, habang ang plano ng Diyos para sa iyo ay maging isang kingdom financier. Hindi ka nahihirapan dahil hindi ka masasagot ng Diyos, nahihirapan ka dahil hindi ka naaayon sa kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Ang plano ng Diyos para sa iyong buhay ay ang pundasyon ng anumang iba pang personal na ambisyon, layunin, o pangarap na maaari mong makuha.
Ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay ang nagtatakda kung saang career path o domain ka gagana ng epektibo dahil lumikha na siya ng espesyal na bakante para punan mo bago ka pa nabubuhay. At walang ibang maaaring gumana ng sapat sa kapasidad na yon maliban sa iyo. Mahal na anak ng Diyos, mahalaga ka sa agenda ng Diyos at mahalaga sa Kanya. Hindi ka isang hindi planadong resulta ng isang walang ingat na timeout o isang biktima ng mga pangyayari. Hindi mahalaga ang mga pangyayari na nakapaligid sa iyong kapanganakan o pisikal na mga kapansanan, ikaw ang larawan at wangis ng Diyos na maibiging nilikha para sa isang layunin. Hindi ka pinahihintulutang magdesisyon ng nakapag-iisa, anuman ang sitwasyong nararanasan mo, maliban kung ito ay naayon sa plano ng Diyos para sa iyong buhay. Kailangan mong malaman ang ilang katotohanan tungkol sa plano ng Diyos para sa iyong buhay bago tayo sumisid sa kung paano inilalahad ng Diyos ang kanyang layunin para sa iyong buhay. Ang mga katotohanan ito ay gagabay sa iyo sa paggawa ng mga tamang pagpili at pagkuha ng mga kinakailangang pag-ingat upang mapanatili kang walang hanggan sa kalooban ng Diyos. Bilang isa ay ang plano ng Diyos para sa iyong buhay ay maaaring ganap na naiba sa iyong mga pangarap at layunin. Normal para sa iyong mga plano na sumalungat sa kalooban ng Diyos para sa iyo, ngunit palaging piliin ang kalooban ng Diyos kaysa sa iyo. Sa kalooban lamang ng Diyos, makikita mo ang kasiyahang kailangan mo sa buhay. Ang buhay ay hindi tungkol sa paggamit ng Diyos para sa iyong layunin, ngunit ipinakita sa iyo ni Jesus kung paano ka umaangkop sa kanyang kalooban. Huwag ipilit ang gusto mo, hayaan mo siyang gabayan ka. Anumang bagay na gagawin mo sa labas ng plano ng Diyos para sa iyong buhay ay magtatapos sa walang kabuluhan. Mas masisiyahan ka sa plano ng Diyos para sa iyong buhay dahil tutuparin pa rin ito ang mga hangarin ng iyong puso. Halimbawa, maaari kang mangarap na maging isang medikal na doktor, ngunit tinawag ka ng Diyos sa isang apostolikong ministeryo na may kapangyarihang magpagaling ng mga may sakit. Kahit na wala ka sa aktibong serbisyong medikal na nag-aalok ng pangangalagang pangkalusugan sa mga may sakit sa ospital, matutupad mo pa rin ang pananaw na iyon ng pagpapagaling ng may sakit sa pamamagitan ng pagpapahid ng iyong pagpapagaling. O baka gusto mong magsimula ng isang negosyo, ngunit tinawag ka ng Diyos sa mga serbisyong humanitarian upang ipaglaban ang hustisya para sa mga mahihirap at pangalagaan ang kanilang mga pangangailangan. Maaaring wala ka sa merkado na kumikita at nag-donate sa mga mahihirap, ngunit tinutulungan mo pa rin sila sa pamamagitan ng iyong charity organization. Iyon ay kung paano ikinonekta ng Diyos ang iyong pananaw sa Kanya at binibigyan ka ng kasiyahang iyon mula sa mga nakaapekto sa buhay. Walang sinuman ang nagsisisi sa pagtawag ng Diyos sa kanilang buhay. Pangalawa, ang plano ng Diyos para sa iyong buhay ay maaaring hindi nangangahulugang nasa ministeryo. Hindi lamang mga pastor at espiritual na pinuno ang lumalakad sa agenda ng Diyos. Kailangan ng Diyos ang mga tao sa bawat aspeto ng pagsisikap ng tao. Nais niya na ang kanyang mga anak ay mangibabaw sa politikal na mundo, pamunuan at kontrolin ang mga gawain ng Estado. Halimbawa, si Jose ng Arimatea ay isa ring disipulo ni Jesus ngunit hindi naging apostol. Siya ay nasa politikal na mundo na may otoridad at jurisdiksyon na hilingin ang katawan ni Jesucristo kay Pilato para sa wastong paglilibing pagkatapos ng kanyang kamatayan sa krus. Inilagay siya ng Diyos sa posisyong iyon ng otoridad para sa gayong layunin. Isang pagkakamali para sa pamunuan ng mundo ang sumandal sa mga balikat ng mga hindi mananampalataya dahil hindi natin alam ang ating lugar kay Kristo Jesus. Nais ng Diyos na ang kanyang mga anak ang mamahala sa mundo ng administratibo at negosyo na may isang hanay ng mga negosyo at mga conglomerates upang sila ay makapag-sponsor ng mga utos ng kaharian. Kailangan ng Diyos na ang kanyang mga anak ay nasa mundong pang-akademiko, nagbibigay ng wastong kaalaman at katangian sa mga kabataan, nagbabago ng buhay, at nagtataas ng mga pinuno ng kaharian. Ang agenda ng dyablo ay kailangang mapasuko sa mundo, at umaasa ang Diyos sa iyo na isakatuparan ang layuning iyon sa pamamagitan ng pagbibigay liwanag sa iyong negosyo, karera, o anumang pagsisikap na iyong nararanasan. Ang pangatlo ay hindi pinipilit ng Diyos ang kanyang mga plano sa mga tao.
Kung ipinakita niya sa iyo ang kanyang mga plano at ayaw mong sundin, maghahanap siya ng ibang tao upang maisakatuparan ang kanyang layunin. Nangangahulugan iyon na nasa earth ka lang at sumasakop sa kalawakan at wala kang dapat sagutin sa kawalang hanggan. Si Saul ay pinahiran ng langis bilang isang hari sa Israel at binigyan siya ng Diyos ng isang gawain, lipulin ang mga Amalekita, kapwa-tao at hayop. Ngunit naghimagsik siya laban sa Diyos sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanilang hari at pag-uwi ng ilang matabang hayop. Hindi nagtagal bago siya pinalitan ng Diyos ni David. Kung ibinunyag ng Diyos ang kanyang agenda sa iyo at tumanggi kang tuparin ang kanyang kalooban, o makaligtaan mo ang mga detalye ng pagtuturo, maaaring pagsisihan mo ito. Walang sinuman ang kailangan sa paningin ng Diyos. Ang lahat ay maaaring palitan, at nakita natin ang Diyos na ginawa iyon ng ilang beses sa kasulatan at maging sa ating kontemporaryong mga araw. Kaya't maging mapagpakumbaba at manatiling sumusunod sa mga tagubilin ng Diyos. Ang tanong kung gayon ay, paano ipinaalam sa iyo ng Diyos ang kanyang plano? Ang buhay na may layunin ay nagsisimula sa pagkilala at pagtanggap kay Jesucristo bilang iyong personal na Panginoon at tagapagligtas. Sinasabi sa Gawa 17:28, sapagkat sa Kanya tayo nabubuhay at kumikilos at nagkakaroon ng ating pagkatao. Ang ilan sa iyong mga makata ay nagsabi, kami ay Kanyang supling. Hindi mo malalaman ang plano ng Diyos para sa iyong buhay nang hindi mo nalalaman kung sino ang gumawa ng plano. Imposibleng lumakad sa kalooban ng Diyos nang walang kaugnayan sa Diyos. Sa pamamagitan lamang ni Hesukristo matatamo ang iyong kapalaran. Kaya isumite ang iyong sarili sa Kanya at hayaan siyang ipakita ang Kanyang atas para sa iyo sa earth. Ang bawat taong nakilala ng Diyos sa Biblia ay kailangang maniwala sa Kanya bago ihayag ang kanilang layunin. Ang pakikipagtagpo ng Diyos kay Abraham ay nagpabago sa kanya mula sa pagiging walang anak tungo sa isang ama ng maraming bansa. Nakatagpo ng Diyos si Moises, at siya ay naging tagapagligtas sa halip na pastol sa Midian. Ganoon din ang sitwasyon kay David. Mula sa pagiging pastol na nagtatago sa likod ng bato, naging hari siya sa Israel. Walang sinumang nakatagpo ng Diyos, at iniiwan niya sila sa parehong paraan. Kaya't isuko mo ang iyong lahat kay Jesucristo ngayon at panoorin kung paano niya binago ang iyong buhay sa pamamagitan ng paglalahad ng lahat ng kanyang magagandang hangarin para sa iyong buhay. Ang ikalawang paraan ng pagpapahayag ng Diyos ng kanyang mga intensyon para sa iyong pag-iral ay kapag nagtanong ka sa Kanya. Tanging isang tagagawa lamang ang nakakaalam ng mga detalye ng kung ano ang kaya ng kanyang produkto. Hilingin sa Diyos na ihayag sa iyo ang kanyang mga plano para sa iyong buhay. Tiniyak niya sa atin sa Jeremias 33:3, tumawag ka sa akin, at sasagutin kita, at sasabihin sa iyo ang mga dakila at hindi masaliksik na bagay na hindi mo nalalaman. Ang kailangan mo lang gawin ay tumawag sa Diyos, at sasabihin niya sa iyo ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa iyong sarili at sa kanyang mga plano para sa iyong buhay. Ang ikatlong paraan upang malutas ang misteryo ng iyong buhay ay sa pamamagitan ng paglalakad sa Espiritu. Isa mga taga-Korinto 2:11, gayunpaman, gaya ng nasusulat, hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tainga, hindi naisip ng pag-isip kung ano ang inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit ipinahayag ito sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang malalalim na bagay ng Diyos. Espiritu ng Diyos. Ang mga talatang ito ay naglalantad sa atin sa katotohanang malalaman natin ang kaisipan ng Diyos kung tayo ay espiritual. Malalaman natin ang programa ng Diyos para sa ating buhay kung palagi tayong puspos ng Kanyang napakaraming presensya. Lumalakad ka sa Espiritu sa pamamagitan ng patuloy na pagpapanibago ng iyong isip sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pagdarasal sa Espiritu Santo, sa pamamagitan ng pamumuhay ng isang buhay ng pagsamba, at isang buhay ng pananampalataya. Ang pagiging nasa Espiritu ay magbubukas ng mga portal ng inspirasyon at paghahayag. Sinasabi ng Job 32:8, sapagkat may Espiritu sa tao, at ang inspirasyon ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa kanya ng pangunawa.
Kapag kaayon ka sa Diyos sa espiritual, sisimulan ng Diyos na bigyan ka ng mga ideya at inspirasyon na magiging pahiwatig sa kanyang mga plano para sa iyong buhay. Ang iyong espiritual na mga mata ay magiging bukas sa mga pangitain at pangarap tungkol sa layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Ang pagdarasal sa Espiritu ay maglalantad sa iyo sa tinig ng Diyos kung saan maririnig mo ang kanyang banal na ordinasyon at pagtawag para sa iyong buhay. Ang isang espiritual na buhay ay nagpapanatili sa iyo na maging sensitibo sa mga bagay ng Espiritu, kung saan makikita mo ang lahat ng mga direksyon upang inavigate ang plano ng Diyos para sa iyong buhay. Ngayong alam mo na kung paano inihahayag ng Diyos ang kanyang mga plano para sa iyong buhay, ano ang mga lihim o pointer sa plano ng Diyos para sa iyong buhay. Maiintindihan mo ang iyong espiritual na jurisdiksyon at mapagsilbihan ang layunin ng Diyos sa pamamagitan ng iyong mga kakayahan. Ang iyong mga kakayahan ay ang lihim na code na ibinibigay ng Diyos upang matulungan kang malaman ang iyong lugar ng pagtatalaga. Sila ang iyong potensyal at regalo na maaari din tawaging iyong mga talento. Inilagay ng Diyos ang kanyang plano para sa iyo sa espesyal na regalong ibinigay niya sa iyo. Kaya huwag nang tumingin pa. Tanungin ang iyong sarili ng mga tanong na ito, ano ang alam ko kung paano pinakamahusay na gawin? Anong espesyal na talento ang mayroon ako? Ano ang mabisa kong magagawa, kahit na hindi sinanay? Ang taimtim na mga sagot sa mga tanong na ito ay mga payo sa iyong layunin sa buhay. Ang paglilingkod sa kaharian ng Diyos ay maaari ring ilantad sa iyo ang iyong mga kakayahan na gampanan ang ilang mga responsibilidad na maaaring maging pahiwatig sa plano ng Diyos para sa iyong buhay. Maging aktibong lumahok sa mga aktibidad sa iyong lokal na simbahan upang gamitin ang iyong panloob na lakas. Gayon din, magboluntaryong maglingkod sa mga organisasyon at komperensya upang mahasa ang iyong mga kasanayan at makahanap ng mga bagong lugar na interesante upang maging epektibo sa negosyo ng Diyos. Matutuklasan mo rin ang plano ng Diyos para sa iyong buhay sa pamamagitan ng iyong mga pasanin at pasakit. Ang pinaka-nangingibabaw na sakit sa iyong buhay ay isang direksyon kung saan ka magiging isang tagapagligtas. Bahagi ng kinakailangan para sa pagiging isang tagapagligtas ay ang mga sistema ay magkakaugnay sa iyong buhay upang madaanan ka sa sitwasyong ihahatid mo sa mga tao. Hindi ka lang tinawag ng Diyos sa kanyang kalooban. Dadalhin ka niya sa ilang mapaghamong panahon, binibigyan ka ng pagpapahid na magliligtas sa mga taong dumaranas ng parehong sakit. Anuman ang iyong pagdurusa sa buhay ay nagdudulot ng pagnanasa at pagnanais para sa epektibong ministeryo. Ang iyong lugar ng pagnanasa at kung ano ang pinaka-nakakaabala sa iyong puso ay isang sikreto sa plano ng Diyos para sa iyong buhay. Ngayong alam mo na ang mga tip na gagabay sa iyo sa landas na idinisenyo ng Diyos para sa iyo sa buhay, kailangan mong malaman na ang kaaway ay patuloy na laban sa bunga ng plano ng Diyos para sa iyong buhay. Karaniwang kinakalaban niya ang bayan ng Diyos gamit ang mga gawa ng laman bilang kanyang sandata, gaya ng pagmamataas, paghahambing, kawalan ng pasensya, takot, at masamang pag-isip. Karaniwang nauuna ang pagmamataas bago ang bawat pagkahulog. Hindi ka binibigyan ng Diyos ng atas para magpakitang gilas o patunayan sa iyong mga kapanahon na mas magaling ka sa kanila. Kung bibigyan ka ng Diyos ng isang posisyon sa itaas, unawain na dapat mong gamitin ang posisyon na yon upang hilahin ang iba, hindi kung hindi man. Maging mapagpakumbaba at manatiling nakatuon sa kung ano ang tinawag ng Diyos na gawin mo. Labanan ang pagnanais na isipin na ang lahat ng iyong nakamit ay sa pamamagitan ng iyong pagsisikap, dahil iyon ang magiging simula ng iyong pagbagsak. Laging kilalanin ang kamay ng Diyos na nagtaas sa iyo hanggang ngayon, at ibigay sa Kanya ang kaluwalhasyan, dahil Siya ang pinagmumulan ng iyong lakas at karunungan. Huwag hayaang alisin ka ng dyablo sa biyaya ng Diyos para sa iyong buhay. Ang paghahambing ay isa pang salot na kailangan mong iwasan. Mag-ingat sa paghahambing ng iyong sarili sa iba. Ang ilang mga tao ay maaaring mukhang mas matalino kaysa sa iyo, at kung hindi ka mag-ingat, mahuhulog ka sa paggaya sa kanila sa kapinsalaan ng iyong tungkulin. Hindi mo kailangang inggit kaninuman kung balak mong pasayahin ang iyong may likha. Kung tinawag ka ng Diyos na maging isang mananamba,
tumuon sa pagiging isang mananamba, at labanan ang pagnanais na maging isang tagalikha ng nilalaman o podcaster, dahil maraming tao ang nagtagumpay dito. Kahit na maging matagumpay ka dito, alamin na ang tagumpay sa maling pagsisikap ay enerhiya sa walang kabuluhan. Lahat tayo ay may natatanging asignatura na dapat gampanan sa buhay, at kahit na ang isang partikular na pagsisikap ay gumagana para sa lahat, hindi ito nangangahulugan na dapat kang makipagsapalaran dito. Naprogram ka sa ibang paraan. Hanapin ang iyong natatanging landas sa buhay at lumakad dito. Ginawa ka ng Diyos na espesyal. Salamat sa Kanya para sa iyong mga kalakasan at kahinaan. Ang iyong pagiging natatangi ay ginagawa kang akma para sa Kanyang layunin. Huwag mainggit sa iba, ngunit manatiling nagpapasalamat sa Diyos para sa kung ano ang mayroon ka at kung sino ang Kanyang ginawa sa iyo. Ang takot at panghihina ng loob ay isa pang hadlang sa iyong daan patungo sa katuparan sa buhay. Napakaganda ng mga plano ng Diyos para sa iyong buhay, ngunit maaaring nakakatakot ang paglalakbay patungo sa destinasyong iyon. Kaya nga kung minsan ang katapusan lang ang ipinapakita niya sa iyo, hindi ang proseso. Ipinakita ng Diyos kay Joseph kung ano siya sa hinaharap ng hindi sinasabi sa kanya, kung paano siya kapupuotan at pagtataksil ng kanyang mga kapatid, magiging alipin sa ibang bansa, at ikukulong dahil sa isang krimen na hindi niya ginawa. Kapag ikaw ay nasa paglalakbay upang makamit ang maluwalhating tadhanang inihanda ng Diyos para sa iyo, maging walang takot sa gitna ng lahat ng hamon, at huwag hayaang hadlangan ka ng mga paghihirap. Manatiling nakatutok sa iyong mga mata na nakatuon sa magagandang bagay na nasa unahan mo. Patuloy na itulak ang layuning iyon ng buong katapangan at pananampalataya, at sa lalong madaling panahon, ang iyong mga patotoo ay magiging layunin ng papuri sa Diyos. Ang kawalan ng pasensya ay isa ring malaking hadlang sa plano at layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Sa kasamaang palad, nabubuhay tayo sa isang mabilis na henerasyon kung saan gusto nating lahat ang mga bagay na mabilis at matalino. Sa kabaligtaran, ang plano ng Diyos ay hindi nagmamadali. Ito ay taludtod sa taludtod at tuntunin sa tuntunin, kaya dapat kang maging matyaga upang maghintay sa kanyang panahon. Ipipilit ng dyablo na gumawa ka ng isang bagay ng madalian para mabigo ka at mabigo. Ngunit sapat ang pasensya ng Diyos na ituro sa iyo ang lahat ng kailangan mong malaman bago Kanya payagan na gawin ang Kanyang atas. Huwag magmadali, magtiwala sa timing ng Diyos at gawin itong tama. Ang isa pang malubhang kaaway na humahadlang sa agenda ng Diyos para sa iyong buhay ay ang maling pag-isip. Ang sabi ng Biblia sa 2 Corinthians 1:5, ibinabagsak natin ang mga argumento at bawat pagkukunwari na lumalaban sa pagkakilala sa Diyos, at binibihag natin ang bawat pag-isip upang gawin itong masunurin kay Kristo. May mga huwara ng pag-isip, argumento, at pagpapanggap na nakabuo ng isang muog at tumangging sumuko sa kalooban ng Diyos para sa iyo. Maaaring may mga negatibong pangyayari o karanasan sa iyong buhay na nagbigay sa iyo ng salungat na opinyon tungkol sa pag-ibig ng Diyos at magandang plano para sa iyo, o maling impormasyon na pinanghawakan mo ng ilang dekada at tumanggi kang sumang-ayon sa salita ng Diyos. Halimbawa, maaari kang pumasok sa isang kolehiyo kung saan kinukutya ka ng mga guro at estudyante dahil sa iyong mahinang pagganap sa akademiko. Kaya't nagsisimula kang makaramdam ng kababaan at mas mababa sa iyong sarili, at pinalalaki mo ang paniniwala na hindi mo kayang panghawakan ang anuman lalo na sa isang posisyon na nangangailangan ng kahusayan. Ang mindset na iyon ay naging isang matibay na tanggulan na hahadlang sa iyong maging pandaigdigang pinuno na itinakda ng Diyos sa iyo. Ito ay lumikha ng isang impresyon na ginagawa mong makita ang iyong sarili bilang hindi karapat-dapat na ipagpalagay ang anumang posisyon sa pamumuno dahil sa tingin mo ay walang sinuman ang makikinig sa iyo. Ngunit ang katotohanan tungkol sa layunin ng Diyos para sa iyong buhay ay hindi niya kailanman mapipilit ang kanyang kalooban sa iyo. Kung hindi ito maisip ng iyong isip, maaaring hindi ito mahawakan ng iyong mga kamay. Iyon ang dahilan kung bakit dapat mong gawin ang iyong isip sa pamamagitan ng pagpapanibago nito araw-araw sa salita ng Diyos. Itigil ang pagtingin sa iyong sarili kung paano ka nakikita ng mga tao at simulang makita ang iyong sarili mula sa mga pahina ng salita ng Diyos.
Ang lihim ng iyong buhay ay hindi maaaring idisenyo sa pamamagitan ng katalinuhan ng tao o isang pagsubok sa iyo. Ang iyong marka sa pagsusulit ay hindi tumutukoy kung sino ka. Nalulugod ang Diyos sa paggawa ng kanyang mga plano sa pamamagitan ng mga sisidlan na maaaring hindi magkasya sa mata ng tao. Kailangan niya ang iyong kahinaan at di kasakdalan upang ipakita ang kanyang lakas. Sa 2 Corinthians 12:9, sinabi niya, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't ipagyayabang ko ang aking mga kahinaan, upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manahan sa akin. Ang biyaya ng Diyos ay nagpapangyari sa iyo para sa kanyang mga plano, hindi sa iyong mga kakayahan. Ang kanyang kapangyarihan ay pumapalit sa alinman sa iyong mga kapintasan o kahinaan. I-renew ang iyong isip araw-araw sa salita ng Diyos at ay clear ang bawat maling pag-isip na maaaring hadlangan ang katuparan ng plano ng Diyos para sa iyong buhay. Sumakay sa espiritual na pakikibakang iyon ng pagbagsak sa lahat ng mga muog sa iyong isipan na tumangging yumuko sa Panginoon ni Jesus. Huwag sumuko hanggang ang lahat ng mga imahinasyon at kaisipan ay madudurog sa pagsunod kay Kristo. Ito ay isang mahusay na paglalakbay upang matuklasan ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay, mula sa pag-alam ng ilang katotohanan tungkol sa plano ng Diyos para sa iyong buhay, kung paano inihahayag ng Diyos ang kanyang kalooban. Ang mga punto o sikreto sa plano ng Diyos, ang mga hadlang o mga kaaway ng plano ng Diyos, at ngayon ay pupunta tayo sa huling sesyon, na kung saan ay kung paano makumpirma na ikaw ay lumalakad sa mga plano ng Diyos para sa iyong buhay. May mga palatandaan na makikita mo na magtitiyak sa iyo na ang Diyos ay kasangkot sa desisyon na gagawin mo, maging ito man ay isang desisyon tungkol sa layunin ng Diyos para sa iyong karera, kasal, pamilya, bansa, o espiritual na buhay. Ang kapayapaan ay ang pangunahing palatandaan na sumusuporta sa plano ng Diyos para sa iyong buhay. Kung makakita ka ng kapayapaan sa lugar na iyong interes, kung gayon iyon ang plano ng Diyos para sa iyong buhay. Ngunit kung hindi, hintayin ang kapayapaan ng Diyos na mamuno sa mga desisyon ng iyong puso bilang kumpirmasyon. Kapag napansin mo ang kaguluhan sa iyong isipan tungkol sa isang relasyon, trabaho, o negosyo, pinakamahusay na umatras at hanapin ang Diyos ng higit pa. Naglilingkod kami sa isang Diyos ng kapayapaan, at lagi niyang papatahimikin ang iyong espiritu kung siya ay kasama mo. Sinabi ni David, kahit na lumakad ako sa libis ng kamatayan, hindi ako matatakot sa kasamaan dahil kasama ko ang Diyos. Nangangahulugan ito na magiging payapa ako sa isang mabagyong sitwasyon hanggat kasama ko ang Diyos. Kaya't hanapin ang kanyang kapayapaan bilang tanda na siya ay kasama mo sa landas na iyon. Ang isa pang mahalagang tanda ay ang pananampalataya sa anumang inilagay ng Diyos sa iyong puso. Ang matuwid ay mabubuhay sa kanilang pananampalataya, kaya tiyaking lubos kang kumbinsido sa layuning iyon. Ang agenda ng Diyos para sa iyong buhay ay hindi mag-iwan sa iyo na malito. Huwag itulak ito o pilitin kung alam mong hindi ka kumbinsido ng sapat upang simulan ang paglalakbay na iyon. Ang plano ng Diyos ay nangyayari sa sarili nitong walang stress. Ang isa pang palatandaan na natagpuan mo ang iyong sarili sa kalooban ng Diyos ay malalaman at makumpirma ito ng mga tao. Karaniwang nagpapadala ang Diyos ng isang tao upang direktang ihatid ang mensahe sa iyo upang kumpirmahin kung ano ang ipinakita niya sa iyo noon o hindi direkta sa pamamagitan ng tunay na payo at paghihikayat mula sa mga mahal sa buhay. Sa Biblia, ipinadala ng Diyos ang kanyang mga propeta upang pahiran ang mga nagdadala ng kanyang layunin sa kanilang henerasyon. Kaya maaaring dumaan ang Diyos sa iyong espiritual na pinuno, tagapagturo, magulang, o sinumang mapagkakatiwalaan at puspos ng espiritong mananampalataya upang iugnay ang kanyang layunin para sa iyong buhay sa iyo. Pagkatapos ang huling palatandaan na makikita mo na tutulong sa iyo na kumpirmahin na lumalakad ka sa layunin ng Diyos ay ang pagpapakawala ng pagpapala ng Diyos. Ang mga pagpapala ng Diyos ay laging kasama ng kanyang layunin, gaya ng nakatala sa Deuteronomio 28:2, ang lahat ng mga pagpapalang ito ay darating sa iyo at sasamahan ka kung susundin mo ang Panginoon mong Diyos. Kung handa kang sumunod sa direksyon at mga plano ng Diyos para sa iyong buhay,
dadaloy ang kanyang mga pagpapala sa iyong direksyon. Siya ang mag-isponsor ng lahat ng iyong pagsisikap dahil tinutupad mo ang kanyang utos. Hindi ka niya pababayaan, ngunit nasa tabi mo siya para ibigay ang lahat ng iyong pangangailangan. Ang Diyos, sa kanyang mga awa at sa pamamagitan ng banal na kaayusan, ay inihayag ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa kanyang mga plano para sa iyong buhay at kung paano mamuhay ayon sa kanyang layunin. Ngayon, huwag lamang panoorin ang video na ito at umupo dito, ngunit gumawa ng isang matapang na hakbang ng pananampalataya sa pamamagitan ng pagkilos sa mga alituntuning ito. Magsimula sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga bagay na gusto mong pagsikapan upang maging lahat ng nais ng Diyos na maging ka, at tutuparin ka ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Manalangin tayo. Mahal na Ama sa langit, dinadala ko ang lahat ng papuri at karangalan sa iyong pangalan para sa iyong katapatan sa aking buhay. Salamat sa pagpapahayag na mayroon kang magandang plano para sa aking buhay na lampas sa aking pangunawa, mga planong umunlad, hindi saktan ako. Nagpapasalamat ako dahil nakikita ko na silang naganap sa buhay ko. Salamat sa iyong laging tumitingin sa aking pakikidigma at tinitiyak sa akin na nilikha mo ako ng may dahilan. Salamat sa palagi mong pagtatanggol sa akin, kapag ang dyablo ay dumating upang tanungin ang aking pagkatao kay Kristo Jesus. Salamat sa pagbibigay sa akin ng patuloy na tagumpay laban sa pakana ng kaaway. Naway purihin ang iyong pangalan magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Makapangyarihang Ama, buong kababaang loob kong hinihiling na ipahayag mo ang misteryo tungkol sa aking buhay na hindi nakita ng mga mata o narinig ng mga tainga. Panginoon, buksan mo ang aking mga mata upang makita ang iyong mga plano at programa para sa aking buhay. Ama, hindi ko nais na lumiban sa aking landas sa buhay o gumawa ng anumang maling hakbang, sapagkat ang aking kasiyahan ay nasa iyong kalooban. Panginoon, wala akong ibang hinahangad kundi ang ninanais mo sa aking buhay. Ibinibigay ko ang aking lahat sa iyo ngayon at hinihiling na ganap mong kontrolin ang bawat gawain ng aking buhay simula ngayon. Tumanggi akong igiit ang aking kalooban, ngunit sumuko sa iyong pamumuno sa aking buhay, sa pangalan ni Jesus. Mahal na Ama, bautismuhan mo akong muli ng iyong Espiritu. Bigyan mo ang aking puso ng mahahalagang ideya at inspirasyon na naaayon sa iyong kalooban at layunin para sa aking buhay. At bigyan ako ng disiplina na manatili sa Espiritu ng walang hanggan upang tamasahin ang walang katapusang daloy ng mga ideyang iyon. Hayaan akong makakita ng mga pangitain at pangarap na ako ay maging lahat ng gusto mo sa iyong tiyak na atas para sa aking buhay. Panginoon, hinihiling ko na bigyan mo ako ng kalinawan sa lugar ng iyong layunin para sa aking buhay sa panahong ito, sa pangalan ni Jesus. Makapangyarihang Ama, dumarating ako laban sa bawat pakana ng dyablo upang ako ay iwaksi sa iyong kalooban. Hinihiling ko na ang biyaya ay patuloy na manatili sa gitna ng iyong kalooban. Tulungan mo akong tumutok sa iyo lamang, Panginoon. Isinusuko ko rin ang lahat ng aking mga kahinaan na maaaring maging hadlang sa aking landas tungo sa pagtuklas at pagtupad sa iyong layunin sa aking buhay. Tumatanggap ako ng lakas mula sa iyo, sapagkat ang iyong kapangyarihan ay nahayag sa aking mga kahinaan. Bigyan mo ako ng kapangyarihan para sa iyong layunin ngayon, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Panginoon, dinadala ko rin sa iyo ang bawat pasanin at sakit ng aking puso ngayon, at hinihiling ko na bigyan mo ako ng kapahingahan sa lahat ng aking mga problema. Ngayon, Panginoon, gawing kagalakan ang aking mga kalungkutan sa pamamagitan ng pagtupad sa iyong layunin sa pamamagitan ng mga hamon na aking pinagdadaanan. Pahiran mo ako ng biyaya upang ilabas ang iba sa aking mga dinanas at tulungan silang mamuhay ng matagumpay sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon, sa palagi mong pakikinig at pagsagot sa akin. Alam ko na ang iyong mga plano lamang para sa aking buhay ang mangyayari mula ngayon. Tanggapin ang lahat ng karangalan, papuri, at pagsamba sa pangalan ni Jesus magpakailanman. Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, sikaping mag-like, magkomento, at magbahagi sa iyong mga mahal sa buhay. Pagpalain ka ng Diyos. Amen.